Sa previous episode, ang bida nating nagngangalang Banasa ay bigla na lang na-summon sa ibang mundo bilang isang kandidato pagkabayani, subalit may problema dahil ang kakayahan niya ay hindi kwalipikado para maging isang bayani at sobrang nadismaya ang hari sa pangyayaring ito. Dahil sa pagkadismaya, nag-utos ang hari na itapon si Banasa sa isang lugar na kung saan ang lugar na ito ay kuta ng mga demonyo para sa paraan na mamatay si Banasa kung sakaling umatake sa kanya ang mga halimaw. Subalit ang di alam ng hari na ang bida nating ito ay may overpowered na kakayahan kaya naman ay nagawa niyang malampasan ang delikadong lugar at nilinis pa niya ito. At sa pagpapatuloy, tumakas ang dakilang bayani mula sa teritoryo ng demonyo na puno ng mga alahas na kanyang hiniram mula sa silid ng kayamanan, ngunit may isang misteryosong anino na tila sumusunod sa mga tumakas. Galit na galit si Soy na natatalo siya ng mga tao kahit na mas marami ang kanyang puwersa. Tinanong niya sila para sa dahilan at sinabi nito na may mga patibong na inilagay sa lahat ng ruta ng demonic army, na pumipigil sa kanila na makarating sa Clyro. Gayunpaman ay naalala ni Soy na hindi ito naging problema noon kaya't hindi siya naniniwala na ito ang pangunahing dahilan ng kanilang pansamantalang pagkatalo, dahil dito ay plano niyang magpatuloy sa pag-advance at maglagay ng napakaraming sundalo sa frontline na hindi na sila mapipigilan ng anumang patibong. Tinanong ni Few kung paano sila magtitipon ng ganoon kalaking hukbo at sinuntok siya ng Panginoon, pinaalalahanan siya na trabaho niya iyon upang malaman at pagkaalis ng Panginoon ay nagkomento sina Hugi at Mugi na hindi na nakakagulat na natatalo ang isang ignorant na leader, di tulad ni Gao na masusing nag-iisip sa kanyang mga estratehiya. Idinagdag niya na babagsak ang demonic army sa ganitong takbo ng pangyayari, ngunit tiniyak ni Few na may plano siya upang maiwasan ito at kinabukasan, nanalo si Riz ng premyo sa isang stall sa bayan at ang premyo ay pananatili sa Kinusaki Hot Springs Village. Akala niya maaari lamang siyang magsama ng isang kasama, subalit ipinaalam ng batang babae sa stall na ang voucher ay para sa 3 o higit pang tao hanggang 15 ang maaaring manatili. Ironic na tinanong ni Riz kung maaari niya itong palitan ng ibang premyo at makalipas ang ilang araw sa Hot Springs Village. Nagkomento si Gao na abala ang lugar kahit na ito'y malayo. Napansin niya na halos lahat ay nakasuot ng yukata, hindi mapakali si Riz dahil sa kanilang unang paglalakbay ng kanyang asawa ay hindi sila nagkaroon ng pagkakataong mag-isa, pinakalma siya ni Fleo at sinabi na ito ay pagkakataon para makilala si Gao at si Al ng mas mabuti at magiging masaya rin naman ito. Sa isang tabi, binanggit ni Bali na kilala ang mga hot springs sa iba't ibang benepisyo kabilang ang fertility at nabaliw si Riz nang marinig ito at iniisip ang kanyang magiging anak kay Fleo. Dahil dito ay nagbago ang isip ni Riz at naisip na tama ang kanyang pinuntahan. Pagdating nila sa spring, mainit silang tinanggap ng mga tauhan at inirekomenda ng punong tauhan na mag-enjoy sila sa tubig upang makabawi ng lakas at hiniling na sundan siya ng lahat, binigyan ang lahat ng yukata habang lumapit si Riz sa isa sa mga tauhan at tinanong kung nasaan ang fertility hot spring. Sinabi ng batang babae na ito ay ang Yanagi Bath at binigyan si Riz ng gabay at hiniling na swertehin siya, at papunta siya sa locker room upang magpalit ng damit. Nabangga ni Blossom si Gao na kasama ang kanyang tapat na alalay at nagreklamo ang demonyo na ang isang mababang uri na nilalang ay hindi dapat nakakaligtas sa ganoong kapalaluan, ngunit sinabi ni Fim na dumating sila doon upang pataasin ang moral ng mga commander na nalulungkot pagkatapos ng matinding pagkatalo. Ang prioridad ay dapat patibayin pa ang ugnayan ng lahat, hindi ang makipag-away ng hindi kinakailangan sa mga babaeng nabangga lang sa aksidente. Subalit hindi pa rin nasiyahan si Gao at hindi niya maintindihan ang pangangailangan para sa biyahe na ito, kaya't ipinaliwanag ni Hugi at Mugi na makakabuti sa lahat na magpalipas ng oras na hubot-hubad kasama ang isa't isa. Iniisip lang ni Got Mommy ang tubig na nagpapaganda ng balat habang nais ni Gao na lunurin siya sa inuming nakapagpapatahimik sa kaguluhan, pinaalalahanan ni Got ang lahat na laging suotin ang kwintas na nagpapahina sa gigil nila at tulad ng inaasahan. Napansin ng grupo ni Fleo na naroon din ang lahat ng mga commander ng hukbo ng hari ng demonyo, at sinimulan ni Gao na tanungin kung dapat ba niyang isama ang kanyang mga general sa paglalakbay na ito upang mapagan ang relasyon. Mas inaalala ni Riz na walang sino man ang papatay sa kasiyahan kaya't ginawa niyang malinaw na hindi dapat nila nakilala si Gao at si Al sa anumang pagkakataon. Iniisip ni Gao na okay lang na batiin ang mga tao kaso alam ni Fenry na ang pakikipagkita sa kanyang kapatid ay hindi matatapos ng mapayapa, at kung iyon ay sapat na upang sirain ang kanyang biyahe kasama ang kanyang asawa ay magiging seryoso ang mga bagay.
Pagdating nila sa unang hot spring ay nagdiwang si Riz dahil may hiwalay na silid para sa kanya at sa kanyang asawa. Sinabi ni Fleo kay Gao na magkakaroon din siya ng sariling lugar, ngunit gusto ni Fleo na matulog kasama ang ibang mga babae na sa palagay nila ay isang napakamasamang ideya. Gayunpaman ay pinaalalahanan sila ni Blossom na naroon silang lahat dahil sa imbitasyon na natanggap nila, kaya't dapat silang magsikap na makisama sa lahat at panatilihing magaan ang kapaligiran. Sinabi ni Gao na interesado siya sa shooting game sa nayon at habang gustong pumunta ni Bella sa isang partikular na lugar ng mag-isa, nang tanungin kung ano ang gusto niyang gawin ay tumingin si Bella sa mga demonyo sa grupo nang hindi sumasagot, ngunit alam ni Riz kung saan siya pupunta at ito ay sa Yanagi Bath kung saan uusbong ang kanyang kakayahan sa fertility at magbibigay ng maraming werewolf na sanggol. Nagkomento siya na sasamahan niya ang dalawa. Ngunit malinaw na sinabi ng lobo na hindi niya hahayaang sirain ng kahit sino ang sandali ng mag-asawa at dahil tinanggihan, binisita ni Jin ang kanyang inner mental world upang makikipagkita kay Damina at ito ang dakilang Midnight Mage na eternally niyang ikinulong. Tinawag niya ang mage para sa isang training session tungkol sa reproduction dahil naging interesado siya sa paksa pagkatapos makita ang kanyang master na ginagawa ito kasama ang kanyang asawa. Para dito ay inisip niya ang mage sa isang imahinaryong kutson at umakyat sa ibabaw niya. Sinabi ni Damina na dapat isipin ni Jin ang isang taong gusto niya na gawin ito dahil sa pareho silang babae at hindi makakapagparami, gayunpaman siya ay isang nilalang na kumokontrol sa liwanag at kadiliman ng pinagmulan, na lumalampas sa anumang kasarian at lagi niyang nagustuhan ang mga sakim na nilalang tulad ng Midnight Mage. Kaya't natakot si Damina at nilinaw na hindi eksaktong ganoon ang pakiramdam na tinutukoy niya, hanggang sa pinatalsik si Jin mula sa kanyang sariling mental world na iniisip na kailangan niya ang pagsang-ayon ng kabila na partido upang magawa ang nais niyang gawin. Samantala ay natagpuan ni Fleo at Riz ang Yanagi Bath at gusto ng espesyal na atensyon ng lobo pagkatapos nilang lumabas sa tubig. Kaya't dinala niya ang kanyang asawa papasok kahit na ito ay isang seksyon na pambabae lamang at pagkatapos ayusin ang mga bagay at pumunta sa panig ng kalalakihan, napagtanto ng lalaki na hindi pa siya nagkaroon ng tahimik na sandali tulad nito sa mahabang panahon at marahil ito ang una mula nang dumating siya sa mundong ito. Upang mapapahaba ang magagandang sandali, nakipag-usap siya sa kanyang asawa sa kabilang panig ng pader na kawayan, na nag-aanyaya sa kanya na magplano ng isang biyahe para sa kanilang dalawa balang araw. Sumang-ayon si Riz at higit pa, naghinanakit na magkalayo sila sa sandaling ito kaso ang pakiramdam ng pagplano na gumawa ng isang bagay na mali nang magkasama ay nakapagpasigla. Nang marinig ito ay nagbiro si Fleo na ang init ng tubig ay nakakaapekto sa kanyang ulo at sinabi na aalis na siya ngayon. Sa isa pang sulok ng nayon ay sa wakas ay dumating si Barry sa kanyang ninanais na destinasyon, tumanggi sa imbitasyon na manatili kasama ang ibang mga babae at natagpuan niya ang kanyang sarili sa harap ng Museum of Adult Pleasures at napansin na nag-iisa siya hanggang biglang lumitaw si Jin, na nagkomento sa malawak na uri ng mga pleasure items na nakadisplay sa museo. Dumating siya dito upang makakuha ng pagtanggap mula sa kanyang kapareha, tinanong ni Viri kung paano niya iniisip na makakamit niya iyon sa lugar na ito, kung saan sumagot ang Jin na malalaman lamang niya sa pamamagitan ng pagpasok kaya't itinulak niya si Barry papasok. Samantala ay nag-e-enjoy ang iba pang mga babae sa kanilang paglalakbay sa pag-inom ng iba't ibang cocktails. Natuwa si Blossom at hinihikayat si Bella na makipag-usap kay Gao dahil hindi siya makakahinto sa pagtitig sa kanya. Gayunpaman ay binalaan ng Blonde na binabantayan niya ang dalawang demonyo, hindi pinansin ito ng masipag na mandirigma at tinawag ang dating hari ng demonyo, na hindi nag-atubiling magkomento kung gaano kaganda si Bale sa kanyang suot na yukata. Nagreklamo si Gao na hindi ito ang pag-uugali ng isang hari ng demonyo, ngunit nasa parehong wavelength si Blossom kay Gao at ipinagtanggol siya na nais na iwanan ang lahat ng formalidad at lubos na mag-enjoy sa pagsasama. Samantala ang mga mataas na ranggo ng kasamaan na hukbo ay nagpipieste sa isang bangkit, kahit na hindi gusto ni Soy ang pagkain ng tao ay may ilan na sumasang-ayon at may ilan na hindi, ngunit walang tumigil sa pagkain. Upang palakasin ang kasiyahan, humiling siya ng aliwan kaya't ang kanyang assistant ay nagsayaw ng awkward sa kanyang yukata na hindi nagustuhan ng boss, dahil dito ay dalawang commander ang nagdesisyong magpasimuno ng away sa mesa, na nag-aliw sa pinuno sa inaasahang pangyayari. Gayunpaman sa gitna ng kaguluhan ay nahulog ng isa sa kanila ang kanyang inhibitor. Para kumpletuhin ang kasiyahan ay dumating ang dakilang bayani sa Hot Springs Village kasama si Suya,
kumbinsidong hindi sila matatagpuan sa lugar na ito. Gusto lamang ng babae na magbabad sa tubig at kumain ng masarap na pagkain, ang lalaki naman ay nagtabi ng kayamanan para ibenta at makakuha ng pera upang makakain ang babae hanggang sa kanyang kasiyahan. Dahil dito ay naisip ni Suya na naging mga kriminal na magnanakaw sila, ngunit naniniwala ang bayani na karapat-dapat siyang makuha ang kayamanan dahil muntik na siyang mapatay. Ang kaguluhan ay nagdulot ng reaksyon sa bato na nagpalabas ng aura na nagpapalakas sa mga demonyong nag-aaway. Sa lalong madaling panahon ay nagsimula silang magbato ng mga spells at sinira ang nayon, dumating sila upang subukang ibalik ang kaayusan at nakilala ni Suya ang babaeng naghuli sa kanila matapos palayain si Melly, napadikit ang magic stone sa dibdib ng dakilang bayani at pinalitan siya sa isang higanteng nilalang. Sa bar ng nayon, sinubukan ni Bale na bigyang babala siya na sobra na ang kanyang naiinom kaso sinabi ng demonyong pusa na bantayan niya ang kanyang sarili. Pagkatapos ay nagkomento ang tao na ang pagnanais ng mga tagapaglingkod na panatilihin ang kanilang amo sa kapangyarihan ay tunay na matatag. Ipinaliwanag niya na ang lipunan ng mga demonyo ay sobrang magulo at walang mas mahusay kaysa kay Gao sa aspetong ito, bukod pa rito ay siya ang pinakamabait na pinuno para sa ibang mga demonyo at narinig ito ni Bale at nadiskubre niyang dahil sa debosyon na ito, kaya't lagi niyang tinatawag si Gao na hari ng demonyo na nagpapakita sa kanya na parang isang batang nagtatampo. Siyempre hindi ito nagustuhan ng demonyo at gayunpaman ay idinagdag ni Bella na siya ay kumikilos ng ganito sa paligid ng pinuno dahil malalim ang kanyang pagmamahal sa kanya. Bago pa siya makapag-react sa komento na ito ay nakita nila ang isang halimaw na nilalang na winasak ang inn. Sa loob ay nagpanik ang lahat habang ang headmaid ay sinusubukan na kontrolin ang sitwasyon gamit ang isang talisman na dapat maggabay sa lahat sa isang ligtas na lugar. Biglang muntik nang bumagsak ang pader sa kanya hanggang sa pigilan ito ni Fleo. Gayunpaman ay hindi niya maintindihan ang nangyayari habang kinokontrol ang kanyang magic upang maiwasan ang pagbagsak, kaya't humiling siya kay Riz na suriin ang sitwasyon at kahit na walang saplot, nagmamadaling umalis ang Lupin upang malutas ang problema. Medyo malayo ay ipinaliwanag ni Gao na ang halimaw na ito ay isang concentrated mass ng MSM, at pinaghihinalaan niya na ito ay gawa ni Soy at ng kanyang mga tauhan at gamit ang isang abilidad upang pahusayin ang kanyang paningin, napansin niyang ang pinagmumulan ng kapangyarihang ito ay isang magic gem na sumisipsip at nagpapalakas ng aura na nagpapataas ng kapangyarihan sa mga kamay ng isang demonyo, ngunit maaaring mawalan ng kontrol kapag hawak ng ibang species. Dahil dito ay nagpa siya ang mga babae na tumulong upang malutas ang problema kaso iniutos niya na huminto sila agad at sinabi ni Gao na kayang-kaya ni Fleo na hawakan ito, ngunit tumanggi siya na iwanan ang lahat ng trabaho kay Fleo dahil matagal na siyang lumalaban mag-isa sa pagitan ng mga tao at demonyo. Bukod pa rito ay laging ginagamit ni Fleo ang kanyang kapangyarihan upang magdala ng kapayapaan sa lahat, kaya't makatarungan lamang na siya at ang kanyang mga kaibigan ay magkaisa upang suportahan ang isang makatarungang dahilan. Habang papunta sila ay naalala ni Gao na pinakiusapan sila ni Riz na magbalat kayo, ngunit mukhang hindi ito ang oras para magtago kaya't tinawag niya siya upang magbahagi ng sermon na matatanggap nila mamaya. Nagiging emosyonal si Catwoman dahil hindi pa siya tinawag para sa ganitong bagay ng kanyang Eternal King. Hindi nagtagal ay nilapitan nila ang kalaban at natagpuan si Fenry na sinaniban, sabik na wasakin ang lahat ng nangahas na sirain ang kanyang kasiyahan kasama ang kanyang asawa at kasabay nito, sinamantala niya ang pagkakataon upang harapin ang kanyang kapatid gamit ang kapangyarihan ng magic gem upang talunin siya sa labanan. Kaso dito muna matatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.